Hello everyone! We are Kaya! And today, ipapakita namin sa inyo kung paano namin ginagawa ang aming everyday makeup look using products from Luna Cosmetics. As artists, we want to stay fresh and presentable, and nandiyan ang Luna para tulungan ang Kaya. Let's go! So yung lagi ginagamit sa Luna is yung cushion nila. Ako din. Super ganda kaya. Tsaka pag bumili kayo na ito, may kasama na siyang refill. Ano yun? Nakita niyo ba? Pwede ng sponge. Ito, sobrang gamit na talaga siya. Ayan. And aside from the cushion, for the base, pwede din tayo mag-foundation. Yes. So, this is in the shade Sand and meron din siyang SPF 35. Ginagamit ko pa ang contour, itong ano nila, melting cheek stick. Ayan. So, ang ganda ng shade nito kasi light lang siya. Paano ka naglalagay ng kasi? Ganyan siya maglagay ng concealer. Pero ako ginagamit ko na rin to para sa concealer. Alam niyo kasi yung pag-makeup natin, na pag everyday, ikaw lang may gamay sa mukha mo eh. Alam mo kung ano yung gusto mo enhance or mas ipakita. Mas maganda talaga pag marunong ka rin mag-makeup sa sarili. Hindi ako naglalagay ng blush dito. Ay, talaga ba? Kasi mas nakakabilot na ako. Ay, talaga ba? Kaya pala. So, I'm gonna use Luna Fixer Powder Pack. Actually, favorite ko yan. Crowd's favorite po. Favorite ko yan. Kasi syempre, oily talaga yung skin ko. So, kailangan match siya lagi para hindi maano sa camera. Pero ang everyday makeup look kasi, since yung buhay namin, dapat mabilisan talaga lahat yung ginagawa. Yung pag-makeup namin, meron kami pag-makeup na 5 minutes lang, pero 10 minutes, may glam, like 1 hour. Ginagamit din namin yung Luna Cosmetics. Pwede siya pang everyday, pwede siya pang glam. So talaga yung pinaka-favorite ko. Kahit saan, kahit anong look, nagagamit ko talaga siya sa pag-set, sa mga pang-retouch, talaga. Number 1. Ako naman, medyo nahirapan ako, pero itong foundation nila and concealer, totoo. Ito talaga yung hindi ko pwedeng hindi gamitin. Ako, favorite ko ito ang cushion nila kasi perfect siya sa skin tone ko. And lalo na pag, kunyari may biglang rehearsal, madali lang siyang ilagay sa face. Ilalagyan mo na lang ng blush. Siguro ang favorite ko ito, yung blush and yung contour stick nila. Ang favorite ko talaga is etong mga... mali. mga lip products. Kasi kahit matte siya, hindi siya yung naka-dry. Kasi syempre, pag nag-perform tayo, kailangan moisturize ang ating lips kasi mahirap kumanta pag dry. Ang sarap sa lips. So, ito talaga yung favorite ko. Yung favorite shade ko is yung number 4. Number 3. Yung suot ni Luna. Ganyan. Ikaw, Alexa. Ano naman sa'yo? Siyempre, Presta. Hindi kasi sa akin, kaya naman gusto ko yung mga lip products nila. Kasi nagagamit ko siya hindi lang sa lips. All around siya. As eyeshadow, tapos blush. Actually, ito lang ginamit ko sa oil. Actually, for me kasi yung lips talaga yung importante na kahit ang simple lang ng eye makeup mo, pag maganda yung lip product na gamit mo. Yes, Tapos ang lahat. And also, we would like to thank Luna Cosmetics for sending these products that help us to be beautiful and fresh. Ayan. Thank you, Luna! Thank you po! Ayan, so ito yung first draft natin. And sinabihan tayo na mag-revise pa. For me lang, meron talaga mga parts na awkward. Na parang kahit triming siya, parang ang weird niya pakinggan sa tenga. So Yung parang pinit forward ng super fight. Patulan din tayo sa part ng mga hindi talaga gagawin like yung mga rap parts para yung mga parts
mas may impact and mas malalim yung mga, mga words pa. I've been in the industry for about 6 years now. I'm a drummer for a local band, Lala More. And I just started with them making lyrics and hopefully I get a fit. I'm gonna help you fix the lyrics that you guys make. I'm not going to change your lyrics completely and tell you guys to sing it because that's your song. Okay. So we'll work around with what you have and we'll try to improve on it. See what's lacking if you guys aren't happy with it. At first po kasi nung sa Kaya po, yun po yung pinakaiba sa Blabla. Kasi wala talaga nagbabantay sa amin sa pag-record. Binigyan lang po kami ng equipments, okay, ikaw na bahala. Sir Lorenzo po super hands-on niya. Kasi I remember nung first session namin, meron pa siyang mga talaga PowerPoint presentation para malaman namin paano gumawa ng kanta, para namin sisimulan yung pagsulat ng kanta ng Blabla, paano namin siya i-record. This love don't feel like I don't care. No, not gonna count the hypnotize. Nah, nah, really want you right now. I've been told me, love ain't easy. You can't blame me, must be crazy. Ignore what they say, following my way, yeah. Risking everything and I'm not sorry. Super perfectionist po talaga ng Kaya. Kahit yung demo lang. Pina-perfect talaga namin. Kahit umabot na kami ng 5 a.m. basta i-record lang namin ng i-record. Kasi before, parang naisip ko po, hala, isang line ko lang, inuulit-ulit ko pa, like, 10 beses, 20 times. Sinasabi ko kung normal ba yun. Sasabi naman po ng mga kuya namin na normal siya hanggang sa masatisfy ka talaga. They say blah blah got me feeling down. I think the idea of the first part of the chorus is you don't want to listen to them, diba? I was thinking you should be more into your feelings. Like what they're saying is. So you said got me feeling down, but I feel like you could say something better na that you're strong with your choice. Like you really want that guy. So I thought, yeah. Hindi lang niya kami ginaid sa recording, pati yung knowledge ba niya, shinare niya rin sa amin paano makapag-compose ng kanta, kung paano siya nag-start, and yung mga tamang process kung paano gumawa ng music, nandun siya simula day one ng Blabla. Siya rin nagsabi sa amin na etong part na ito bagay sa'yo. Sinabi niya rin yung thoughts niya kapag feeling niya hindi ganun kaganda yung tunog, nagiging transparent siya para mag-improve talaga kami. At talagang magamay namin kasi parang ilang weeks na lang nun, mag-record na kami sa studio. Rain already told me na, this will probably be revised pa rin by CEO. So, might as well just try. If they don't like it, we should keep trying until we figure it out. Mas gumaan yung feeling namin kasi andyan siya para magbigay ng compliments, andyan siya para magbigay ng tips paano pa mas mapapaganda yung lyrics na ginagawa na. Of course, sa vocal arrangement din namin, mas naging maganda siya and mas naging maayos. Step back into this moment, must admit that you was foolish. There you go. There you go. Sarap, sarap. Ay, sarap. You got it. Got it, girl. Got it, girl. What you say, blah, blah, I can hear you now. What you say, blah, blah. What you say, blah, blah, I can hear you now. What you say, blah, blah. Parang bagal mo na. What you say, blah, blah. I can... What?
tayo sa may, yeah, yun. Ay, nasa? Yeah. Okay, so part na to. 5, 6, 7, 8. Nandito ka na tayo sa one line pa kayo yan. Yan. Diyan ka magpapalit. Mas front ka. Gawin nyo rin, gawin So yung choreographer po namin, si Coach Aaron from Power Impact Dancers, siya pa yung nag-choreo ng Blah Blah. And for this dance talaga, gusto namin yung parang powerful na image. Sobrang opposite niya sa image namin sa Kaya. And ang gusto talaga namin dito is yung gusto namin ng challenge for this one na kahit sobrang hirap niya compared to Kaya. And sobrang thankful talaga namin. Sobrang swerte namin kay Coach Aaron kasi sobrang hands-on niya with the choreo na kahit ilang revisions yung papagawa namin. Ginagawa niya para sa amin. Yung first version kasi, so, gustong-gusto ko yung chorus nun. Kasi powerful siya for me. And yun yung parang hip-hop type ng sayaw. So talagang nagustuhan namin ng mga members namin. Kaya nung pinabago siya, nung naging version 2 na, so super happy pa rin kami. Pero yung utak ko nandun sa first version. Kasi yun siguro yung una naming nagawa. Kaya yun yung tumatak sa utak ko. Pero syempre, super happy pa rin ako kasi talagang nakita ko yung dedication ni Coach para mabigyan pa kami ng marami pang options. Dahil yun nga po, maraming pinabago rin po yung management sa sayaw. Working with Kaya is really a pleasure for me personally kasi parang this is one of the first time na I got to work with very talented group of people, group of girls actually. Nakita ko yung parang the moment na tinuruan ko sila, alam ko agad na sila yung well-trained and talagang sobrang masisipag from dancing to singing and even performing. Sobrang, I think they're one of a kind, especially dito sa country. Parang I think they're one of the P-pop groups that people need to watch out for kasi iba yung talent ng mga batang to. I think you feel it too. I think you feel it too. Feel. I think you feel it too. Feel. Feel it. I think you feel it too. I think you feel. Feel. I think you feel it too. Siguro, yun po yung naging challenging talaga sa debut namin kasi yung lyrics namin, buo na siya. Kumbaga may demo na rin po kami kung paano namin siya i-record sa recording studio kasi nire-record lang namin siya sa dance studio namin. And dumating po yung producer namin, si Sir Owen Lee. And kinabago niya po halos lahat ng, parang siguro yung mga 50% ng kanta namin, pinabago niya. And magre-record na kami, kinabukasan na. Pag naalala ko, naiyak talaga ako kasi parang akala ko talaga parang hopeless case na kasi yung kanta, natapos na namin siya mabada December. And pinractice namin siya paulit-ulit. Siyempre yung rap parts nung unang version ng Blah Blah. Got me tripping, got me simping, you're so fine. Ain't no guessing, ain't no stressing about them signs. Red light, go with the flow. I don't mind if they say, I told you so. Ano yun, kailangan mong sanayin yung sarili mo para saan ka didiin, kung ano magiging flow mo. Na feeling ko nung time na yun, na-master ko na yung sa part ko. And then, nung pinabago, talagang parang, I'm so hot, man, you know I'm one. I'm so hot, man, you know I'm one. O sige, yaman na. Sinabahan mo na just the song. I'm so hot, man, you know I'm one. Down for you, I got it down, living all the past behind. Parang, paano natin ito gagawin? Which is, we understand naman and we take his, mga suggestion. Kasi mas may alam siya talaga when it comes to music. And
sobrang challenging niya kasi nakasanayan na ng katawan namin yun. Kung paano namin siya i-practice yung choreography, mababago. And then sabi niya, palitan yung chorus. Palitan yung rap parts. And yung ibang mga words sa verses. And nung ni-record namin siya sa recording studio, nandun siya. As in, nandun po talaga si Sir Owen Lee. Nakabantay siya kung anong gusto niya maging tunog nung kanta namin. And ano siya parang tuloy-tuloy hanggang 6 a.m. nagre-record pa kami. Yung mga high notes pa, ni-record mga 4 a.m., 5 a.m. Kaya yung boses namin, may part na parang sinasabi ko, sana mamaya may boses pa ako. Kasi paulit-ulit talaga siya. Kasi ginawa namin talaga yung best namin para maging perfect siya. So, kahit ilang record yung gawin namin, talagang inuulit-ulit talaga namin yung mga lines namin hanggang sa makuha talaga yung tamang feels para dun sa line na yun. I'm so blinded by this love, all else doesn't matter. Now I'm burning up, oh yeah. Listen to me now, listen to me now. Listen to me now. Yung pinaka-challenging part sa akin during Blah Blah recording. Since before, during Kaya Fees, rapper ako. Tapos naging vocalist na ako nung Blah Blah. Na hindi ko tanggap. Kasi, tanggap ko naman. Kaso ang taas kasi nung kanta. Like, hindi ko siya abot. Like, parang, nung nag-train kasi ako as vocalist talaga. Tapos, since nung time na nag-distribute na ng lines for Kaya, wala akong confidence masyado para kumanta. Tapos, nag-decide na lang ako, nagsabi ako kay Ate Angela na kung pwede nila akong gawing rapper kasi hindi ko maabot yung kanta. Ganun. Mas parang hindi ko pa kasi na lalabas yung natural na voice ko nun. So, hindi ko siya magawa ng maigi. Tapos, nung Blah Blah naman, sabi sa akin ni Sir Charles na kumanta ka na. Ganyan. Kasi nga, yung rap line nung Blah Blah. So, parang sakto lang siya for 2 persons. Tapos, sabi ko, sige po, mag-take po ako ng risk para maging vocalist for this. So, nung recording naman, binigyan naman ako ng strength ng members ko para mas maging confident, ganyan. Tapos, para mailabas talaga yung tunay na boses ko, ganyan. Tapos, chini-cheer lang nila ako, kaya somehow, naging smooth para sa akin yung recording despite of overthinking, ganyan, despite of doubts ko sa sarili ko. Pero, nung narinig ko na po yung final output po, yung pinaka-mix na version na, parang naiyak pa nga kami noon ng Kaya kasi hindi namin akalain na ganun pala yung tunog niya kasi ang inis namin, ang pangit ng boss natin. Pero nung nilabas po yung Blah Blah, maganda naman po pala yung tunog niya and siguro po more improvements pa, may room pa for improvement. Pero dun po sa naging product po, mismong nilabas po namin sa music platforms, na po yan, proud na po ako sa result kasi pinaghirapan po yun ng Kaya.